Update tungkol sa maritime incident sa Occidental Mindoro, ating tatalakayin kasama si Rear Admiral Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral, magandang tanghali po. Nakamute ata si Rear Admiral. Sir? Ayan, Ninya, magandang tanghali at magandang tanghali po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Sir, unahin na po natin, base po sa inyong investigasyon, maaari niyo po bang ilarawan itong panibago na namang insidente nang di umano'y isang cargo vessel ang sumadsad sa isang fishing boat dyan naman po sa Occidental Mindoro? Nung Martes ng hapon, bandang mga alas 4, no, Ninya, ni-report sa atin ng mga fishermen dito sa Occidental Mindoro na isa pong na habang nakatali po sila sa payaw ay allegedly ay nasagasaan sila ng isang napakalaking barko at hindi po ito huminto at muntik na po silang magkaroon ng problema. Nasagip naman po yung 5 fishermen at nasa kustodiya na po ng kanilang mga pamilya pagkatapos pong isailalim sa medical check-up at tulungan ng ating Philippine Coast Guard. Okay, so ito pong mga fishermen, ligtas na po ba ang kanilang lagay? Kumusta sila? Yung mga mangingisda po na sakay nitong fishing boat at ano naman po ang assistance ng pamahalaan para sa kanila? Maayos naman po ang kanilang kalagayan nang sila'y tinurn over sa Philippine Coast Guard. Nagpapasalamat po tayo dun sa mga mangingisda rin na tumulong sa kanila at mabuti nga ay may nakakita sa kanila. At yun na naging kadahilanan at nailigtas sila ng mabilis at nailagay sila sa maayos na pangangalaga. Nakipag-coordinate na po tayo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para naman po sa tulong na maaring ibigay ng pamahalaan para sa kanilang kapakanan. Sir, para po sa kaalaman ng lahat, maaari niyo po bang ipaliwanag ano po ba ang pagkakaiba ng alisyon at collision na ginagamit sa paglalarawan ng isang maritime incident? Sa isang maritime incident po, ang alisyon ay sa layman's term, ang isang sasakyang pangdagat po ay gumagalaw at ang isang sasakyang pangdagat ay naka-stationary at nasagasaan po o maaring nabangga nitong gumagalaw na sasakyang pandagat. Kakaiba naman po ito sa collision na kung saan yung dalawang vessels po ay moving. Pareho po silang gumagalaw at nagkaroon po ng banggaan. I see. Nai-report na po ba ito sa China Flag State and Port State Control Office bilang bahagi po ng maritime procedure? At ano po ang naging tugon nila? Opo, kahapon po ang directive po ni Admiral Gaban ay sulatan kagad yung Maritime Safety Administration ng China para po may paalam itong insidenteng ito at nang sa ganoon ay makapaggawa sila ng kaukulang investigasyon para po dito sa ating mga fishermen na nabangga. At sinulatan din po natin yung next port of call, yung Port State Control ng Indonesia para ganoon din po malaman na mayroong insidente at makagawa sila ng kaukulang aksyon. Okay, ano po ang susunod na hakbang ng PCG tungkol sa insidenteng ito? Well, patuloy po nating ipa-follow up yung ating mga coordination sa China Maritime Safety Administration at maging sa Port State Control ng Indonesia. Yun pa lang po ang tangi nating magagawa sapagkat ayon po sa mga panuntunan, sila po ang may jurisdiction dito sa mga barko, dito po sa barkong na-involved sa insidente. At in-expect po natin itong Maritime Safety Administration ng China ay gagawa ng kukulang hakbang para malaman kung ano talaga yung nangyari dito sa insidente noong Tuesday, noong December 5. So, masasabi niyo po ba na wala itong kinalaman sa alitan natin dyan sa West Philippine Sea? Wala naman po. Itong dinaanan ng nasabing barko ay isang ruta talaga ng mga barkong bumabiyahe magmula sa taas, pababa po ng Indonesia. At wala po itong kinalaman sa usapin sa West Philippine Sea kahit na po ito ay flag state ng China. Ito po ay isang ordinary maritime incident at ititreat po natin to as such.
Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Rear Admiral Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Salamat, Nina. Thank you for the opportunity.